pelikula ay base sa tunay na buhay ni Renoir, isang sikat ngunit sakiting pintor na mahilig gumawa ng mga paintings ng magagandang babae hanggang sa katapusan ng kanyang buhay. Sa huling yugto na kanyang buhay ay nakuha niya ang pinakamagandang modelo upang mag-pose sa kanya. Alamin natin kung paano nagwakas ang buhay ng isang pintor at ang pag-usbong ng karera ng kanyang anak sa mundo ng pelikula kasama ng kanyang pinakahuling modelo. Hello mga kaboso! Welcome back sa Netflix. Ang pelikula na ating matutunghayan ngayon ay pinamagatang Renoir na ipinalabas noong 2012. Et si j'étais guéri, je serais encore au combat. Ang pelikula ay nagsimula noong taong 1915. Makikita ang isang magandang dalaga na sakay na kanyang bisikleta sa isang bayan ng France upang puntahan ng isang lalaking nagngangalang Pierre Auguste Renoir na isang tanyag na pintor. Nang makarating na ang dalaga doon, nakita nito ang isang batang lalaki na nagngangalang si Coco na siyang bunsong anak ng pintor at sinamahan siya nito patungo sa kanyang ama. Kailangan ni Renoir ng isang bata at magandang modelo at iyon ang dahilan ni Andre kung bakit siya tumungo doon upang mag-apply sa trabaho. Nakikita niya ang pag-aalala at hindi man lang ngumingiti ang mga kasambahay na naroon. Pagkatapos nun ay nakaharap niya si Renoir at hiniling nito na ipakita ang kanyang mga kamay. Sa wakas ay natanggap siya sa trabaho kaya ng araw ding iyon ay nagsimula na siya at nanatili ang dalaga sa silid ni Renoir habang ipinipinta siya nito. Matapos na maghapon ay pinauwi na siya ng pintor at pinababalik na lamang kinabukasan. Kinabukasan ay maagang dumating si Andre at sinimulang ipinta ni Renoir ang kanyang makurbang katawan at maladyosang kagandahan. Ayon sa matanda ay mas gugustuhin niya ang balat ng isang kabataang babae kaysa balat ng isang mansanas at doon ay ipinaalam naman ng dalaga ang kanyang pangalan sa matandang pintor. Habang namamahinga ay lumabas si Andre at doon nakita niya ang bunsong anak ni Renoir na si Coco na hindi pumapasok sa paaralan. Nang gabi ding iyon ay naghihiyaw sa sobrang sakit si Renoir. Kinabukasan, makikita si Renoir na kinakausap ang kanyang anak na si Coco. Dumating naman si Andre doon at hinintay niya munang makaalis ang bata bago siya maghubad upang mag-pose. Sinabihan ng matanda ang kanyang anak na magbasa na lamang ng libro at saka ito pinaalis doon. Pagkatapos ay naghubad na ang dalaga at umupo sa harapan ni Renoir at saka naman nagsimulang iguhit ito ng matandang pintor. Nagtanong ang dalaga tungkol sa kanyang pamilya at ipinaalam naman ni Renoir na may dalawa pa siyang anak na lalaki. Ang isa ay namatay sa digmaan at ang isa naman ay kasalukuyang nakasabak sa giyera. Nang gabing iyon ay nakikipag-usap si Renoir sa kanyang bunsong anak na si Coco at naging emosyonal ito dahil naalala nito ang kanyang panganay na anak na namatay sa giyera. Kinaumagahan ay napakaganda ng pagpinta ni Renoir kay Andre at masaya ang dalaga na umupo sa harapan nito ng nakahubad. Matapos mag-painting ay natulog na ang matanda. Samantala, nakikipagkwentuhan si Andre kay Coco na masama ang loob sa kanyang pamilya. Iginala nito ang dalaga upang ipakita ang mga larawan ng miyembro ng kanilang bahay at ilan pang mga antigong kagamitan. Pagkatapos ay bigla nitong sinabi kay Andre na nais niyang makita ang papaya nito. Nagulat ang dalaga at nagtanong ito kay Coco kung bakit. Ayon sa binatilyo ay ipinapakita nito ang kanyang dibdib sa kanyang ama, kaya maaari din itong ipakita sa kanya. Ngunit tumanggi si Andre dahil ang ama nito ay isang artist.
Ngunit binalaan nito ang dalaga na hindi maglalaon ay tatabihan din siya ng kanyang ama katulad ng mga dating modelo nito. Isang araw, may dumating na isang binata na nakasaklay at patungo sa tahanan ni Renoir na nagngangalang John at ito ang kuya ni Coco na napilayan habang nakikipaglaban sa digmaan. Lahat ay masaya na makabalik ito sa kanilang tahanan. Kinausap ito lahat ng miyembro ng pamilya at ayon kay John ay magpapagaling lamang siya upang makabalik muli sa gyera. Nang gabi ding iyon ay hinuhugasan ng isang kasambahay ang mga namamagang kamay ng matandang pintor habang naaawang nakatingin naman ang kanyang mga anak. Kinabukasan, habang naglalakad si Jen sa paligid ng bahay ay nakita nito si Andre na nakapos para sa kanyang ama. Nagpakilala naman ang dalaga dito at nagkwentuhan panandali. Makalipas ang maraming araw, ang binatang si Jan ay unti-unting naaakit kay Andre at nais niyang nakikita ito palagi. Kaya habang ipinipinta ito ay naroon ito sa tabi ng kanyang ama. Gandang-ganda ang mag-ama sa napakagandang katawan ng dalaga. Pagkatapos ay makikita ang miyembro ng pamilya na patungo sa magandang lugar sa isang ilog kung saan plano ni Renoir na magpinta doon. May dalawang babae naman ang kumarga kay John patawid ng ilog. Nagsimula na magpinta ang matanda habang nakikipag-usap kay John, samantalang si Coco naman ay gumala sa kagubatan. Ang iba pang mga kababaihan ay nagsasaya doon. Pagkaraan ng ilang sandali, makikita si Andre na kausap si John. Tinanong nito ang binata kung ano ang gusto niya sa isang babae at ayon naman kay Andre ay nais niya ng isang Amerikanang aktres. Pagkatapos ay nagpropose naman ang binata sa dalaga. Hinimok naman ng dalaga ang binata na gumawa ng pelikula upang gawin siyang aktres. Nang gabing iyon ay makikita na gumagaling na ang hita ni John. Kinabukasan ay makikitang muli si Renoir na ipinipintang muli si Andre. Matapos magpinta ng matanda ay ineksamin ito ng kanyang doktor na siyang nag-aalaga sa kanya ng maraming taon. Sinabi ng kanyang doktor na subukan na nitong tumayo dahil maayos na ang kanyang binti. Kaya sinubukan naman na matandang pintor at dahan-dahang naglakad. Nang gabi ding iyon ay makikita sina John at Andre na nangingisda sa ilog. Naginuman sila at nagsaya hanggang sa may mangyari sa kanila. Kinaumagahan ay nagpatuloy muli sa pagpipinta si Renoir kasama si Andre at ang isa pang kasambahay na walang saplot. Hindi nagtagal ay sumama ang pakiramdam ng matandang pintor kaya iniuwi na nila ito sa kanilang bahay at inalagaan ng isang kasambahay. Kinausap ni John ang kanyang ama at ayon sa ama nito na ang sakit ay nawawala ngunit ang kagandahan ay mananatili. Ngunit wala na itong lakas pa dahil ang kalusugan nito ay unti-unting lumalala sa paglipas ng mga araw at nahihirapan na siyang magpinta. Nang gabing iyon, sina John at Andre ay nakaupo habang nag-uusap kung saan hinaharot ng dalaga ang binata. Hiniling nito sa binata na mag-produce ng pelikula para sa kanya, ngunit ayon kay John ay wala siyang pera upang mag-umpisa. Sinabi naman ni Andre na maaari nitong ibenta ang mga paintings ng kanyang ama sa mataas na halaga. Magkatabing natulog ang dalawa magdamag, ngunit kinaumagahan ay natupad ang pinapangarap ni Coco na makita ang mga papaya ni Andre habang natutulog ito sa sopa. Kaya sinabuyan niya ito ng asul na pulbos
at nagising naman ang dalaga. Isang araw, magkasama sina Andre at Jan na nakaupo habang nag-uusap, kung saan sinabi ng dalaga na aminin na nito sa kanyang ama ang tungkol sa kanilang relasyon. Ngunit ayon sa binata ay nagpasya na siyang bumalik sa army. Nabigla ang dalaga sa sinabi nito at nakiusap kay Jan na wag nang bumalik muli sa giyera, saka umalis doon na may kalungkutan. Kinaumagahan ay handa na si Renwa upang magpinta at lahat ay nakaupo habang hinihintay si Andre. Ngunit hindi dumating ang dalaga at walang nakakaalam kung saan ito nakatira. Inamin ni Jan kung ano ang nangyayari sa kanila at nang malaman ng ama na babalik muli ang kanyang anak sa giyera ay nalungkot ito. Tinanong ni Jan ang kanyang ama kung bakit nito iniwan si Gabriela na 15 taon nang nagmomodelo para sa kanya. Ayon naman kay Renwa ay iniwan siya ng ina nito. Naiinis ang matanda dahil para sa kanyang paningin ay si Andre ang pinakamagandang modelong na ipinta niya. Nang gabi ding iyon ay tumungo si Jan sa isang teatro at nakita nito si Andre na nakikipaglandian sa isang lalaki. Nagkaroon ng pagtatalo ang dalawa hanggang sa masuntok pa si Jan ng isang lalaki. Pagkatapos ay nag-usap ang dalawa ng sarilinan at ipinaalam ni Jan kay Andre na kailangan nila ito at gagawa siya ng pelikula para sa kanya. Sumang-ayon naman ang dalaga. Pagkatapos ay makikita natin ito kasama ng lahat ng miyembro ng pamilya habang nag-aagahan. Naroon din si Gabriela na parang kasapi na ng kanilang pamilya at mahal ito ni Jan na parang isang tunay na ina. Sama-sama ang buong pamilya na makuhaan ng litrato. Nang hapong iyon, sinabihan si Jan ng kanyang kaibigan na huwag na itong tumuloy pabalik sa giyera at nagsaya ang dalawa sa dalampasigan. Samantala, si Andre naman ay naglakad-lakad sa hardin na malungkot dahil ang kanyang pinakamamahal ay aalis na. Dumating ang araw ng pag-alis ni Jan. Naroon si Gabriela at sinabihan siya nitong naghihintay ang kanyang ama upang mamaalam na siya dito. Pumasok sa loob ng silid ni Renwa ang binata at ayon sa matandang pintor na ang ina nito ay 20 taong mas bata sa kanya, ngunit mas nauna itong lumisan. Sinubukang muli ni Renwa na pigilan ang kanyang anak, ngunit ayon kay Jan ay hindi niya maaaring talikuran ang kanyang mga kasamahang sundalo. Niyakap nito sa huling pagkakataon ng kanyang ama dahil namatay si Renwa noong taong 1919. Sa tunay na buhay ay bumalik muli si Jan upang gumawa ng pelikula at pinakasalan nito si Andre. Ngunit kalaunan ay naghiwalay din matapos ang 10 taon nilang pagsasama at muling nagpakasal ang lalaki sa iba. Pumanaw ito noong taong 1979. Samantalang si Andre naman ay nanahimik na lamang ng tuluyan sa kanyang buhay mula nang maghiwalay sila ni Jan hanggang sa pumanaw din ito noong taong 1979. Marami pong salamat sa panonood mga kaboso. Huwag po natin kakalimutang mag-subscribe sa aking channel, like, comment at share na din.